So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na! Today is the day kung saan finally tatalakayin na po natin ang huling part ng issue ni Yana. Finally! And the biggest clown sa buong social media. This is the last bit of it. Kaya hindi na natin to masyadong e-effortan sa intro. Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Last video, tinalakay natin ang mismong dapat pagdalo ni Yana sa pag-imbita sa kanya ng LTO upang magpaliwanag sa kanyang nagawa noong May 6. Dumating naman ang pamilya Pascua sa pagpupulong, ngunit sa kasamaang palad ay hindi po dumalo si Yana. Alam natin lahat yan. Pero gumawa ito ng apology letter na sinaad ng kanyang lawyer. Napagkaalaman din nating itutuloy mismo ng pickup driver ang pagkaso sa kanya sa kadahilan ng naargabyado na sila nito kasama ang kanyang pamilya. Clear yan, di ba? At hindi sincere ang kanyang apology. Ayon din mga kahombre ko sa pickup driver, kaya niya pala nagawang babain si Yana ay akala nitong inaantay siya nung lalaki at si Yana. Iyan po, misunderstanding na agad yan, mga kahombre ko, di ba? Hindi nagkaintindihan ng dalawang panig, pinairal ang init ng ulo, nagsalpukan talaga, no? Dagdag pa, muling iniimbitahan uli siya na kahapon, May 8, upang isuko ang kanyang driver's license o RCR at yung motor na kanyang ginamit sa insidente, mga kahombre ko, di ba? At ito po ang tatalakayin natin, ang pagsuko ni Yana sa LTO. Kasi konti lang ang lumabas. Maybe, ito mga kahombre ko ay super ginawa nilang private. Kumbaga, ilalabas namin to, dadalo kami, pero make sure ipa-private nyo ito. Kasi durug na ang aming bata na si Yana. Yan siguro ang kasunduan nila in between them, no? So ayon sa mga kumakalat na balita, si Yana ay nagawang isuko na ang kanyang driver's license sa tanggapan ng LTO kahapon ng umaga. Sa kasamaang palad, hindi nagawang isuko ni Yana ang motor na kanyang ginamit kasama ang ORCR nito. Glenn Huego po ng DCBB. Update lamang po tayo. Naisurrender na po ng motovlogger na si Yana ang kanyang driver's license sa tanggapan po ng LTO kaninang umaga. Yan mismo po ang kinumpirma ni ASEC Vigor Mendoza ng Land Transportation Office. Pero hindi niya po na-turn over sa LTO yun pong motorsiklo at ORCR na kanya nga pong ginamit o nakita po doon sa viral video. Kaya po ipinag-utos ng pamunuan ng LTO doon po sa sinasabi nga pong totoong may-ari doon pong motorsiklo na i-turn over po yung motor at yung ORCR sa next scheduled hearing. So matapos na nga rin po yung mga paulat na hindi nga po dun sa motovlogger na si Yana, yun pong nabanggit na motorsiklo. So part pa rin po yan ng investigation ng Land Transportation Office kaugnay po ron sa insidente. Alam naman nating lahat mga kahombre ko na may nag-sponsor lang ng motor sa kanya. So yung motor itself ay hindi po sa kanya. And most probably, sabi nga ng LTO, i-check natin kung nasa standard ba yung motor na ginamit or wala sa standard. Yan yung pinakaunang mga banat ng LTO, mga kahombre ko. So now, obviously, mga kahombre ko, hindi po madadala ni Yana yung motor. Kasi una sa lahat, sabi ko nga, hindi po sa kanya yan. So wala na. Unang bagsak, kulang agad ang kanyang dinala or binitbet na mga kasangkapan na naaayon sa kagustuhan ng LTO. Okay? Mga kahombre ko, akala ko naging mabait na si Yana after all this time. Pero parating yung tandaan. Kasi parating yung tandaan na naniniwala ako sa repentance. And kayo rin mga kahombre ko, syempre naniniwala kayo sa repentance kasi andito ako at sinusuportahan nyo ako. So I know this. My platform believes in repentance. Sure ako dyan. So ang hirap din, no, na magdesisyon paminsan-minsan kung sincero ba o hindi ang apology. Pero obviously, para sa akin, yung ginawang apology ni Yana, I will stand my ground, hindi po siya sincero. Kita nyo yan lahat.
nasa video niya. And ang pinakamasaklap pa, nalaman ko lang just now, ni-report lang pala mga kahombre ko yung video ni Yana na nag-viral, yung 30 million views. Kaya pala na-delete. Hindi po pala ito dinilit ni Yana. So, ang kahulugan niyan, mga kahombre ko, hindi talaga siya sorry. Kasi hindi niya talaga binura. Mas mahalaga sa kanya ang so-called fame and a bit of money. Okay? Hindi naman sobrang tindi na pera, pero kahit papano may pera pa rin involved. This is very sad, mga kahombre ko. At ayon sa isang post, si Yana ay muling nag-reply sa isang post niya. Ngunit dinilit niya rin agad ito. Like I already said, sorry na nga. And you still can't forgive me? What do you want ba? Dugo ko? Kinakasuhan na nga pero ayaw nyo pa rin tumigil sa kaka-report ng page ko. Ano po mga kahombre ko ang naiintindihan ko sa comment na ito? Immature? Ito yung tipo ng bata na lahat ibinibigay sa kanya ng magulang niya, no? Hindi napapalo. Wala po, walang kahit mali, tama pa rin. Ganyan yan first. Spoiled brat at syempre napakalakas ng loob kasi halatang may backer. Ayan yon mga kahombre ko. Ganyan yung acting ng mga ganyan. Okay? Yung mga ganyan na tao. How can you be this dumb? Knowing na nag-sorry ka na, tas ikaw pa rin yung nagmamataas ngayon. Usually, Yana, alam mo, yung pagiging humble, hindi siya natututunan 100%, no? Bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link. Down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. Akala ko this biggest ever lesson of you here now, today, sa mga panahon na to na nangyari. Akala ko ito yung magiging lesson of life mo to be humble. At para maniwala ka na meron at merong mali kang nagagawa sa buhay mo. But why in the world, ganyan ka pa rin hanggang ngayon? Bakit? Ibig sabihin, lumalabas na hindi po talaga totoo at sincero ang apology ni Yana. Mga kahombre ko, this is a lesson well understood by you guys. Kasi ako, sa totoo lang, mga kahombre ko, ako concerned sa inyo. At concerned din ako sa akin, syempre. Parating yung tandaan, ang galit at init ng ulo without even thinking gets you to hell straight away. Kaya ka binigyan ito, kailangan mo ng logic. Sa tuwing may gagawin ka, always think a lot of times before doing. Kasi it might get you to danger. Sa lahat ng bagay yan, mga kahombre ko ha, be careful and actually, be careful what you wish for too. Kasi yan yung madalas na banat ni Yana. Di kasuhan ako. Meron naman akong pera pang kaso eh. Meron ba siya? Be careful! Dahil totoo po ang boomerang effect at ang karma. It's real. Sobrang delikadong laro yan, mga kahombre ko. You just don't brag about these things. Tumahimik ka, lalo na! At ang laban, hindi natatapos ngayon. Ang laban, matatapos sa tamang panahon. In this case, mga kahombre ko, ang laban ni Yana ay tapos na. Social media career, over. Credibility, over. Yana, I think last na to kung wala nang iba pang mangyayari. I'm sure after this, makukuha mo din ang lisensya mo. This is just an overhyped issue. Nothing more, nothing less. Hindi ka naman nakapatay, wala ka namang ginawang masama talaga na sobra, no? At ang malas mo lang kasi sikat ka, tas iyan yung nangyari tuloy. Ikaw yung example. Ginawang perfect example na hindi ka pwedeng mag-road rage. Makukuha mo lahat yan. Good luck sa life, wala ka nang babalikan sa social media. You need to find your way up again in another world. Definitely hindi sa social media world. Kasi balita ko, tinalikuran ka na rin ng mga tropa-tropa mong mga influencer. Wala. Good fucking vibes.